Baras! Baras Rizal! Baras! Magigay tayo lahat! Magingay para kayo! Raffian nga pala para sa di pa kilala. Yo, what's up? What's good? What's poppin'? Ako nga pala si Raffian at nandito na naman kayo sa aking YouTube channel. Yun, maraming salamat ulit sa pagpunta dito sa aking YouTube channel, sa paikitambay at paikisama sa aking trip. Yun, dahil malapit na yung ahon, so napagdesisyonan ko na manood na ulit ng mga battle na lumalabas para mas mamulat pa at mas matuto sa kasalukuyang nangyaring evolusyon ng battle rap. Evident naman yon sa mga nagdaang laban sa kung paano kung ikukumpara mo yung battle rap ngayon sa battle rap noon, sobrang taas na ng pagbabago. Di ko masabing kalidad kasi noong mga panahon na yun, pakiramdam natin, yun na yung peak. Pero ang tanong naman ngayon, kung yung battle rap ba na pinapakita, especially ni GL o ng mga iba pang magagaling na battle rap, ito na ba yung peak ng battle rap o may higit pa dito? Pero pakiramdam ko, sobrang hirap ng tapatan ng mga nangyayari ngayon. Pero yun, nag-evolve pa rin, kaya nakaka-excite, nakakapanabik na makita kung ano pa ba yung mangyayari sa hinaharap. Pero yun, huwag na natin matagalin pa. Para sa episode 76 ng Raf Said, panoodin natin ang Isabuhay Semifinals. Ito yung isang laban na hindi ko na napanood nung Vuelta, pagkatapos ng laban namin ni GL. Kaya excited ako dito kasi itong dalawang to, isa to sa mga hinahangaan ko parehas. Kaya yun, panoorin natin yung laban ni Lepram at ni Van. Yeah. Yo! Tinalo niya si Cripply kasi nagbenta siya ng ticket. Kaya yung sinasabi nyo na best crowd, tila kanyang naging karamay. Yung venue, puno ng kakilala at kapitbahay, kaya lumakas kanyang arrival. Umubos ng maraming ticket para makata yung ka-rival. Ako, isang ticket lang yung hawak ko, pero ticket to papuntang finals. Flip that game! Napanood ko yung laban yun ni Cripply. Masasabi ko na grabe yun. Kahit bumahin ka lang yata, magsisigawan tao doon. Kahit hindi malakas yung linya, todo hiyawan, mga yawa. Ayun si Cripply, nakawawa. Rick, dapat yata talaga hiwala yung flip-top ng Bisaya. Ito ba yung vendor ng prutas? Habang tagaktakang yung pawis, lalapitan ko na to. Sabay bibili ako ng atis, papaboneless ko sa'yo. Bibili rin ako ng manggang kakorte ng mukha ni Kilan. Patatanggalan ko ng balat. Samahan mo na rin ng bagoong ha. Tsaka kuya, pwede bang pakat? Anong ginawa nyo sa battle rap? Diba? Yun yung diba yung kay Kilan, diba? Yung ginaya din ni Husky na pwede ba ikat yun. Tapos kinonekta ni Lepram sa yun sa prutas, diba? Pwede bang pakat, ganon. Ng balat. Samahan mo na rin ng bagoong ha. Tsaka kuya, pwede bang pakat? Anong ginawa nyo sa battle rap? Hindi ganyan yung flip-top Brad. Yung video gustong ipakat. Anong tingin nyo rito? Flip-top vlog? Tanginan to, kahit magbasa ka sa Reddit, sa panalo mo, wala dong Elids Chong. Kahit yata si Aling Edit, di magagawang i-edit yun. Rick, alam namin na may something yung nangyari recently. Wait! Lalo na yung judging na napakinggan ko sa MP3, tangina nyo! Kaya pala sa poster may 3 MC na galing sa Kabisayaan. Kabilang yung GL at yung J-Black na pareho kong tinapaktapakan. Nasa lineup din yung MP3. Di pa ba obvious yung galawan? Pasimple kang pinasamahan para mag-judge ulit sa ating laban? Tangina, o baka sabihin mo Pero kayo, na kesyo,
Anong personal na judging niyo doon sa laban ni Cripply at saka ni Van? Nung laban kasi na yun, napanood ko yung live. Sobrang dikit para sa akin nung laban na yun. Kaya kayo, ano sa tingin niyo yung resulta nun para sa inyo? Tama ba yung naging desisyon? O kayo, ano masasabi niyo? Confused na rin ako kasi sikat na yung kalaban. Yun ang barang paalala para loob nyo ay mahuli. Ginawang sandata magpaawa parang J-Clown dun kay Looney. Dumayo din ako ng gubat. At yung kampiyon yun na si J-Black, di ba, agaran kong natsugi. Sabay tawid papuntang Davao. Yung sakmaestro ay binuli. Lumalaban ako ng mag-isa. Ikaw, sa mga kababayan sa Sangguni, yung punto ba inyong nahuli na iba yung man from Manila sa probinsyano in the city? Kaya kung secret na home court mo, pwes wala ka sa iyong bahay, pero tigas mo ka pa rin sa semis ay nakikihanay. Kung feeling mo at home ka dito, pabor din sa akin yan sa bagay. Madaling patulugin yung bisita kapag hindi na namamahay. Madaling Para sa akin, patulugin. sobrang easy. Madaling patulugin yung bisita pag hindi na namamahay. Di ba yung kadalasan pagka nasa ibang bahay tayo, parang ang hirap matulog, ang hirap tumae kasi namamahay. Parang sinasabi niya na madaling patulugin pag hindi na namamahay, pag wala na yung home court advantage na inaano niya. Ayun. Silang na magapika. Inaasahan ko ay Cripply, ba't kaharap mahina? Dapat sa Apex na lang sana yung tinapat Enigma. Dahil siya naman yung tunay na ban sa liga. Hindi na to yung tipo ng... Pero ng mga nakaraang mga events, alam ko na doon si Apex kaya di ko sure kung ban ba talaga siya. Jiu-jitsu at karate. Kasi ayaw mo nun, gusto mo nun, kumombo ng marami. Fuck that shit! Kahit anong combo mo dyan, pag ito lumusot, pang one hit kasi iba yung aking value. Di ba ayaw mo ng 1-2? Kaya kong gawing much better yan. Para matigil ka ka-argue, mga punches laging brand new, wala kang makikitang second hand. Kaya better run sa veteran. Baka masyak tong newbie na iba yung era ni Mike Tyson dyan kay Tyson Fury. Kung ikaw yung sugo ng Bisaya, ako yung upper class. Kung kalaban niya, minamani niya, iba si Juggernaut. Kung tingin mo didikit ka sa akin, gamit yung corny mong line. Kung yung kalaban niya, minamani niya, iba si Juggernaut, di ba mani, tas nut. Kung ikaw yung sugo ng Bisaya, ako yung upper class. Kung kalaban niya, minamani niya, iba si Juggernaut. Kung tingin mo didikit ka sa akin, gamit yung corny mong line, kung ikaw ay feeling close ban, ako yung Optimus Prime. Close Ako ban. magsisilbing Feeling pangkat. close ban, ako yung Optimus Prime. Para hindi ka makaahon, magcha-champion daw ng di sadya. Sadyang hindi ka magcha-champion. Yeah! Round 1 ni Lip. Kung ikukumpara ko sa mga, sa mga tawag dito, sa mga nauna niyang stages sa isa buhay na to, feeling ko, kasi napanood ko nung live yung laban niya kay Aubrey, tsaka yung laban niya kay K-Ram. Feeling ko tong round 1 niya dito, mas gigil, kumbaga mas seryoso siya dito. Not trying to say na hindi siya seryoso dun sa naunang dalawang laban, pero pakiramdam ko lang yung gigil at yung gusto niyang patunayan na siya yung mag-a-advance sa isang buhay finals. Mas ramdam ko siya dito kumpara dun sa dalawang nauna niyang laban. Kaya maganda. Doon lang, kahit yung simpleng iba lang para sa akin yung nararamdaman kong gigil sa kanya. Tapos yun, yung may mga lumulusot din na mga banat, yung Juggernaut, tapos yung punto niya tungkol dun sa laban niya ay Cripply. Kumbaga, gusto niya tayong mag-lean towards dun sa punto na binibigay niya sa atin na ang ganda din kung iisipin mo na pwede bang teorya o conspiracy na kaya nandun sila J-Black, sila MP3 para
mag-judge dun sa laban niya. Hindi natin alam eh, no, 'di ba? Kaya parang binibigyan niya tayo ng idea o isipin na what if ganun yung nangyari, 'di ba? Kaya ang lapit. Yun, maganda naman yung round 1 niya, pero feeling ko may mas ilalakas pa yun. Pero so far, yun yung pinakamalakas na opener niya sa kumpara dun sa dalawang nauna niyang laban. Pakinggan natin yung round 1 naman ni Ban. Yeah. Tessa? Yo! Tangina! Chit! Masyado kang malikot. Hinamon pa sa Apex tapos di naman sumipot. Tangina. Palagi mo pang sinisisi sa akin yung pagkapanalo kay Cripply. Parang bano ka sa liriko. Hindi ko naman kasalanan kasi hindi ko binuto sarili ko. Round on game? Chamba lang daw yun kay Cripply. Kaya sa semis, matik matatalo ako. Lahat ng prediksyon ng mga tao, napupunta palagi sa'yo. Mula kay Jonas, Shernan, EJ Power, at Lanzet, tangina nyo! Baka pag na-upset ko yung laban na to, mag-iyakan ulit kayo. Kasi ano bang meron dyan kay Lipcram? Kengkoy, Kupal, Attitude na Salty, Line Map, Style Map, Marichu at Aubrey. Palagi kasama niya sa bahay. Itong maoy palaban. Pinagsabay yung matataba na baka baboy mo naman. Tangina, bining house niya. Si Marichu tsaka si Aubrey, oh. Matapos niya mapagtripan. Tapos nadala mo naman kasi binalot mo sa kaplastikan. Bawat post laging kasama. Sa plastikan naka-center, hindi kita maintindihan na parang liga lang ni Kenzer. Baka sabihin, content lang. Kung susurbida, Yung liga ni Kenzer, ano siya, napanood ko yung laban ni GL din nung nagpe-prepare ako, Bisaya battle yun. Ewan ko kung hindi niya maintindihan kung bakit, pero sa akin, hindi ko talaga maintindihan kasi Bisaya yung mga battles dun. Ayun lang. Na yung last ko nilaglag ay social media influencer. Ko nilaglag ay baka sabihin content lang. Usos forbida, you remember na yung last ko nilaglag ay social media influencer. Galing din pumunto ni Ban talaga eh, ano? Ikaw, bonus round mula kay Aubrey hanggang kay Kayram, tangina. May stepping stone ka sa hagdanan, di mo kaya mag-step up mag-isa, ano? Luto ko, laban ko kay Cripply. Okay, fine. Dapat magpasalamat ka pa, brother. Kasi yung tropa mong si Emzite, kumukonti na yung basher. Yung dating like kung panalo si Cripply kay Emzite, ako yung pumalit, walang iya. Natulungan ko yung tropa mo ng di sinasadya. Mas, nakatulong pa ako sa kagrupo mo dati na 3GS Lipcram. Laban ko kay Cripply, ang laki ng views ng review ni Pistol Jonas at Shernan. Sa akin napunta lahat mga bashers na MZ, kaya ako mag-trip dyan. Tapos binuhay ko pa yung sayaw-sayaw na ligasiya ni Lil Jon. Bilang veterano, anong feeling na sinumbatan ka lang ng rookie? Di ba ganito din ginawa mo nung inaway mo si Looney? Galing eh. Hindi niya sinipot si Apex, sinira yung event kahit may bayad naman siya. Tapos piniplex niya pa kay GL na yung old god tawag daw ng tawag sa kanya. Paanong di ka tatawagan? Eh may down payment ka na nga daw. Anong gusto mo sabihin? Pwede ka magnakaw? Tayo na, sa Motus, wala siyang TF. Pero halimaw daw si Repa. Palaging pinagmamalaki niya, at least daw nagpa-free siya. Pero tingin ko, si Lip ay malinaw lang na mema kaso nung tinapat ng haring araw, nasilaw ka sa pera. Hinulugan ka na ng pera ng isang mayamang panot. Hinulugan ka na ng pera ng isang mayamang panot na nag-alok sa'yo ng laban hambog nang maabot mo ang Apex para masaksiyan na rin yung laban ng dalawa niyang tamod. Pero,
Nakasaksihan niya yung laban ng dalawa niyang tamod. Kung bakit di niya sinagot yung tawag, ito lang ang tamang sagot. Itong buwang parang muzan sa haring araw takot. Kaya Yun, nagtataka. ang ganda lang din ng ano niya yung sa para maabot mo yung apex. Kasi yung apex kung di nyo alam, yun yung parang, yun yung tuktok, yung apex yun, ganun. Buwang parang muzan sa haring araw takot. Muzan, yun, maintindihan ko yan, Demon Slayer. Yun, si Muzan, takot sa haring araw. Kaya nagtataka ako kung ba't nagfi-feeling tong sick. Mainit naman yung haring araw, ba't nanginginig yung lip? Hindi to Mainit pangkaraniwan. naman yung haring araw, ba't nanginginig yung lip? Na fruit vendor, nagkakamali ka. Isa ako sa pinili ng isinumpang prutas sa pinakamalala na ira. Mangkidilupi ang astahan, flexible sa bawat tira. Kung nakaiwas ka sa haring araw, hindi sa sanggadni ka. Yun, yun, di ko yun alam. Yun, magandang round 1 magandang round 1 ni Ban. Kumbaga, ang dami niyang punto na natuwa ako dun sa isang punto niya na kumonekta lang din dun sa isang mas malaki pang punto na gusto niyang buuin. Yung nagsimula dun sa tinanggihan niya yung tinanggihan ni Lipro yung banat, yung laban ni Apex, laban niya kay Apex, hindi siya sumipot, tapos sabay parang sinasabi ni Ban na gusto niya makita yung dalawang tamod niya na maglaban ni Looney, parang gano'n. Tapos yung pagdepensa niya dun sa pagkapanalo niya ay Cripply, tas nauwi siya dun sa siya pa yung tumulong sa 3GS. Ang ganda lang no na nabawasan daw yung hate kay MZ kasi napunta sa kanya, tapos yung ang laki daw nung views nung mga reaction videos nila Shernan, nila Jonas, nila Pistolero. Tapos pati yung dance moves daw ni Lil Jon binuhay niya. Ang galing kasi naisip niya pa yun, tapos na-connecta niya pa din dun sa 3GS. Yun. Tsaka yung mga banat din niya na yun, yung kay Muzan na naintindihan ko yung anime na yun. Tapos yung ba't nanginginig yung lip, ang ganda din nun. Tsaka yung kung paano niya inarte yun, na ba't nanginginig yung lip, ang lupit din nun. Solid yung round 1 solid yung round 1 ni Ban. Maganda. Pakinggan naman natin yung round 2 ni Lip Pram. Yo, check. Yo. Ba't ganun tayo dito sa Manila? Yung mga Bisaya pinapalayas kasi masyado nang lumalaganap. Pero pag may aakyatin ng buko, mga Bisaya hinahanap. Alam mo yung linya mong pinaka-okay? Yung binanat mo kay Terde. Oo, laruan lang kita. At kung sakaling ikaw ay malulubat na brother, saktong-sakto may eberede ka sa likod in case maubusan ka ng power. Eberede. Grabe yung bars, palakpakan, everybody. Oh, fuck, Ba't ganun ka mag-wordplay? Eberede, bateri yung ice mo, Rodrigo Duterte. Talagang pinilit ni tropa. Mukhang luto na sa droga. Sira na yata, tuktok. Di mo na lang sinabi na ikaw yung pinya na si Losa. Hashtag Pinyalosa. Yes. Para naman may suntok. Si Terde daw, Tagalog lang inubos siya mga kap. Peñalosa. Di mo na lang sinabi na ikaw yung pinya na si Losa. Hashtag Pinyalosa. Para naman may suntok. Si Terde daw. Peñalosa boksingero. Tapos sabay, sinasabi niya na wak yung wordplay ni Ban. Tapos nagawa siya ng example. Tagalog lang inubos siya mga kapwa niya Bisaya. Yung ginawa mo pastol. Nang mabawasan naman yung nakikita naming mga nakafubong extra small. Pinagtiterno pa yung pink green.
minsan orange. Camouflage, yung sapatos, Kyrie Irving. Para kayong si Goku na pinusion doon kay Poison 13. Ang hilig pa sa polka dots. Maliban dun sa camouflage. Pero naiintindihan kita kasi bata ka ni Leopards. Polka dots, Leopards, yung amo mo, duleng. Yung itsura pa pang combat, yung formahan, olats. Puta, certified Bisaya, o ikaw yung Dudong Pro Max. Tangina, ito ba yung dudurog sa akin? Paano nasabing matindi yan? Kung si Looney nga ang kapwa Bisaya niya, di siya natitripan. Kung yung manananggal daw sa bracket, nagawa mong teknikan, pis yung paparating na lip cram di mo natiktikan. Kasi yung mga laban ko na nagdaan, Yung ganda nun, yung kapwa niya Bisaya kasi si Looney, hindi siya trip. Kasi, diba nga yung nabalitaan ko din yung sa mga reaction video ni Looney. Tapos yung manananggal sa bracket, yun yung isang banat ni Cripply. Tapos, manananggal sa bracket, tapos yung lip ram yung di mo natiktikan, di ba? para di pa inangat nilang binglang at sinapat si Aubrey, aking pamangkin, si Kairam, pinsang ko yan. Ngayon, tapos na ako magpakagat kahit ibuhos mo lahat. Wala nang underdog effect dito kay Cesar Milan. Underdog, Cesar Milan, parang Disney Looney sa Donggalo. Yung Kahit si, kid nyo ay may... kung di ako nagkakamali, si Cesar Milan yung dog whisperer. Tas katulad nga, di ba, nung Kairam, pinsang ko yan. parang katulad nung round 1 ni yung sinasabi ko nung round 1 ni Lip na mas iba yung gigil niya, kumbaga mas agresibo siya sa laban na to kumpara dun sa dalawang nauna niyang laban. Kasi nga alam naman natin na medyo close sila, yun, kahit sa social media makikita din naman minsan. Kaya yun, makikita mo siya dito na mas gigil siya kay Van. Ganon. Nilang binglang at sinapat si Aubrey. Mga Balikan laban natin ko na yung ulti. nagdaan, yung Baradipa, inangat nilang binglang at sinapat si Aubrey, aking pamangkin, si Kairam, pinsang ko yan. Ngayon, tapos na ako magpakagat kahit ibuhos mo lahat. Wala nang underdog effect dito kay Cesar Milan. Underdog, Cesar Milan, parang Disney Looney sa Donggalo. Kahit yung kid nyo ay may rabies, tuturuan ko maging kalmado. Ang sarap mag-reference ng Looney. Hindi ko na kailangan magbawi. Sa sobrang di ka-trip ni Luns, pakiramdam ko, bati kami. Kung ako di trip ni Looney, gets nyo na agad yung tema. May malabo na eksena. Alam mo yung masakit? Yung hindi ka-trip ni Looney, tas wala kayong problema. Lakas ng laban niya. Lakas ng laban niya kay Cripply. Pero nung sinuri na ng tunay yung mga linya mo ang halay, di ka rin trip ni TPC kasi yung sulat mo pang tambay. Yun, Puta, nakaka-games daw. yun, alam ko, nabanggit sa akin yun ng tropa, yung may issue daw yun, yung sa Tambay Cup, yung kay Pio. Pero ano ba yung buong nangyari doon? Hindi ko alam. Kumbaga isang araw nagbukas na lang ako ng Facebook, tapos nakita ko parang may alitan na sila. Tapos, yun, nung bago yung reaction video ni Looney na kasama si TPC, hindi talaga ako familiar sa kanya. Kaya, yun. Kaya siya nasa semis, wow. Yung nag-step up mong performance, nakaka-ellipse daw, kaya siya nasa semis, wow. Yung nag-step up mong performance, body bag sa break it down. Dudurugin lang kita, yan ang sinabi ni Marlon. Tila mensaheng pabaon, na proud pa rin pala si Lun sa narating ko na nayon. Kaya kung may sinumpa ka na prutas, iyong gamitin na boy. Sa akin naman ay ubas na mula sa punong kahoy, na hinog at nabulok at yung katas dumaloy sa aking ugat, kaya naman mas lumakas tong maoy. Ito ba yung tinatawag nyo na dark horse? Paano mo sisindakin yung lasinggero mong kabaro kung sanay na akong saluhin yung sipa ng pulang kabayo?
Kaya kahit undefeated man tong Judas, sa kangkungan na handusay. At kung nabuhay ka sa prutas, uuwi kang lantang gulay. O magrebat ka na ng Looney Angel. Alam kong may ginawa kang pre-midgaw. Pakita mo sa amin kung gaano ka kaapektado sa Break It Down. Yeah. Round 2 ni Lip. Yun, mas malakas na siya kumpara sa round 1 niya. Natripan ko yung mga angulo dun sa yung kay Looney na binabanit niya na sobrang ayaw sa'yo ni Looney. Pakiramdam ko, bati kami. Kumbaga, na-flip niya ng pabor sa kanya yung issue. Pwede niya ano eh, 'di ba? Kumbaga pagtulungan si Looney, kumbaga kung may problema sila tapos gawa nila ng problema ganyan. Pero dahil battle to, mas pinili niya na isentro kay Van sa paraan na mas makaka-relate pa rin yung tao dun sa nangyari sa kanila ni Loons. Ang ganun. Ang creative lang nung pagka-flip niya yun. Tapos yun, yung narating ko na yun, ang ganda din nun. Tapos yung sa Break It Down, doon lang sa unang part na nakakatawa. Okay naman yung mga ano niya, yung kumbaga sa pormahan ng mga Bisaya, kumbaga ganun. Okay din yun. Kaya yun, solid yung round 2 ni Lip. Mas maganda siya sa round 1 niya. Pakinggan natin yung round 2 naman ni Van. Yeah. Di ako magre-rebat. Tayo na. Si John Leo daw, duling. Yung tropa mo rin. Tangina, badoy daw yung pormahan ng mga Bisaya. Yung angle mo, ang weak brad. Nakakahiya naman sa kagrupo mo. Drip God. Hindi ko naisip na ba't di binanggit ni Lip, no? Drip God. Yun, di ba? Kumbaga, kasi, di ba, nauso yung basta may mga naglabas sa mga pormahan ni Tito Shernan, no? Ayun nga, tapos binansagan siya Drip God, gano'n. Tapos hindi din direkta ni Van, pero nag-react yung mga tao, so ibig sabihin, umabot din sa kanila yun. Kaya, yun. Kumbaga, sa tingin ko lang kung nung ginagawa ni Lepram to, tapos kinonekta niya kay Poison, ang imposible na hindi niya naisip na pwedeng magamit sa kanya yung rebuttal na bumalik doon sa kay Tito Shernan, no? Hindi ko na Trejes, Jejemon! JS. Round the game! Grabe mang line back to si Lip Cram. Diyan na sana ito si Loco. Akala mo talaga wala siyang linya about kay Nestor Asaytono. Bawat gameplay ko may highlights, parang Nestor Asaytono. Baka Nelson. Tol, medyo wak yun. Umabot ng buwan ang kabobohan mo, parang Nestor Armstrong. Umabot ng buwan ang kabobohan mo, parang Nestor Armstrong. GL, ang pinakasikat na kinupal ni Tanga. Yung kay GL, freestyle lang, sa'yo sulat talaga. Ang ina, ang lakas mo muna ng linya. Feeling top dog, dame. Kung ang bars natin pagkain, wala akong change. Ikaw mas trip na mga tao kasi sikat yung name. Ang hain ko pabago-bago, ikaw fast food chain. Oh, pagtapos ng PM3 ng mga inasal, susunod ko tong abno. Konektado yan sa fast food kasi puro ka McDo. Uy, undo! Undo! Konektado yan sa fast food kasi puro ka McDo. Diba, yung isang palayo ni Lepram yun nga, yung undo. Puro ka McDo. Kasi puro ka McDo. Uy, undo! Undo! Pwede pa order.
ng Line Mac, Style Mac, para swak naman sa verse, ng McBurger, McFries, sama mo na pati dessert na McFlurry, McFloat. Parang na-shock itong si Nerd. Katulad ka nga ng McDonald's kasi puro Mac ang siniserve. Yan lang ang kaya ni Baro. Yun, di ba? Tapos makikita mo din yun sa round 2 ni Lip dun sa part na minak niya yung Bisaya na pag-pronounce ni Van dun sa laban nila ni 30. Sapagkat mababa IQ, yung mga paandar mo di pasok na para bang nag-drive-thru. Pero kahit na ganon, siya yung bet ng tao, pinaprioritize yung line niya kasi nga veterano. Laban kay G-Clown, nag-costume. Talagang proud pa yan si pare. Itong payaso ay nangengkoy, buong round ganyan nangyari. Saktong reference McDonald's, tsak ikaw lang madadali kasi kengkoy ka sa battle tapos clown pa ang imahe. Oh, bias. Tangina. Fast food, McDo, puro Mac, imahe clown, etc. Tapos kung umasta big fish, baka clown fish, pwede pa. Tangina. Pamamatay to sa train of thoughts. Masyadong high yung ego. Sa gantong style, Yupito. Pabida, tapos clownfish. Finding Nestor! Labet. Yun. Tawag dito, nalimutan ko. Mamaya ako Tapos isipin ka na lang ko. sa trucks. Ako na bahala dun sa van. Talagang game na siya. Pero di niya in-expect ang nasa lane hala kasi yung thoughts niya, van lang, nakatrain pala. Baka mag-rebat. Tinalo niya na si GL. Tama na bro. Kung di siya nag-choke tapos nanalo ka, baka humanga ako. Saktong nandito ngayon si GL, dito sa laban na to, pagmasdan mo ngayon akong kunin ko anong dapat sa'yo. Kasi hindi ito kasi, mananalo. Kung uulitin lang yung laban, pupunitin ka niya habang ubos ngipin mo at pawang, magiging punching pagkalang at susulitin ko na lamang pagmasdang masira sa event yung taong may event din na sinayang. Lalamang ka lamang sa experience. Masira sa event yung taong may event din na sinayang. Kumbaga, tingin ko pertaining pa rin to dun sa dun sa hindi pagsipot ni Lip dun sa kay Din na Lumina. sinayang. Lalamang ka lamang sa experience, pero ako yung mas magaling at pang-ahon, matatalim mga baon. Kahit kitang hindi sanay sa wikang Tagalog, partida pa ngayon, parehas lang tayong ayaw at hindi trip dyan ni Marlon. Pero kahit kailan di ko siya tinanong kung proud siya sa narating ko na nayo. Galing, no? Naulit ba yung anggulo? Siyempre, dyan ka nakaposas. Uulit-ulitin ko yan hanggang round 3 hanggang sa tuluyan ka matodas. Isang anggulo, iba't ibang atake. Aking banat, walang kupas. Kasi kung magaling ka talagang sumilip, marami ka makikita sa isang butas. Ang haba mag-set up! Yeah. Round 2 ni Van. Yun, meron siya mga dull moments yun kung paano niya in-stretch yung sa fast food. I mean, okay naman siya pero kumbaga may madaming pakiramdam ko lang madaming mga fillers na kahit hindi niya na isama, mabubuo pa rin yung imahe na gusto niyang buuin. Tas ang ganda lang din kasi yung malalakas na parte ng round 2 ni Lip na parang katulad din ng laban nila ni Cripply, ni Bad tsaka ni Cripply na parang nabasa niya yung sasabihin tapos naibalik niya. Kasi ang lakas nung round 2 ni Lip tungkol dun sa narating mo na yun tapos meron din palang sulat si Van about doon na kumbaga kaya mas naging doble yung impact nung binanat niya dahil nabanggit din ni Lip prior sa pagbanggit niya. Kumbaga, kung ibabanat ni Van yun tas hindi binanat ni Lip Ram yun,
okay lang magkaroon ng reaction, pero mas naging okay yung reaction, mas naging doble siya dahil nga nabanggit na ni Lepram dun sa nauna niyang round. Tapos yung dun din sa pagla-line mark, yun nga, nag-line mark silip dun sa round 2 niya, tapos na sinilip na angulo ni Ban yung pagla-line mark ni Lepram. Kaya, kumbaga, yun, parang pinatunayan ni Lepram na ganun, na tama yung sinasabi ni Ban. Tapos, pero kayo, anong opinion nyo sa line mark? Kumbaga, kasi dati, di ba, sobrang dami talaga nagla-line mark na sabi mo sa laban ni ganito. Kasi ako, aminado, nagaganon din ako dati, tas madami din ako maganon dati. Ngayon nabawasan na din dahil din sa evolution siguro ng battle rap. Anong opinion niyo sa line mark, na okay ba siya or dapat na siyang tanggalin sa arsenal ng mga MCs? Kayo, anong opinion niyo doon? Pero yun, round 2 ni Ban, yun, maganda. Yun nga lang, katulad nung may mga pagkakataon lang na nagiging parang dry siya kasi ang dami niyang sinasabi. Pero yun, maganda pa rin naman yung mga punto na tumama. Tapos yun, natripan ko din yung sa Nestor Asaitono na yung Nestor Armstrong, tapos yung Finding Nestor, okay din siya. Yun, kaya solid round 2 nila parehas. Pakinggan natin yung round 3 naman ni Lip. Kasi makikita mo kagad yung gigil ni Lepram na bumanat no? Kaya alam mong laban talaga, laban. Tangin na yun, ang haba mo mag-setup. Nakaraan, inasal. Ngayon, McDo. Grabe te. Ang likot mo pag gumalaw, masyado ka ng jolly, be. Pasok yun, Bisaya kayo eh. Ang gusto mo sabihin ko, Jolly? Kung sa tingin nyo, madami na yung Bisaya angles dito. Panoorin nyo yung laban, abangan nyo yung laban ni J Black tsaka ni Miss Lakwan. Tsaka yung laban din ni MZY tsaka ni MP3. Yo! Yung boses mo nakaka-bad trip. Sakto sa estilo mo na gamit na para kumonekta lang sa crowd si Ate Nenya Sandehas, ginawa niya pang kabit ni Arik. Nenya Sandehas. Ninya yon. Tangina talaga na itong mga Bisaya no? Yung Jonathan nagiging Jonathan. Yung Joshua nagiging Joshua. Yung Richard nagiging Richard. Pucha ang kulit. Nagtutunog pilit. Mga putang ina nyo, nakakasira kayo ng birth certificate. Wala na nga ang lakas yung linya, tapos yung angulo, embento. Mas napansin ko pa yung nenya, di ko man lang naramdaman yung nen mo. At napapansin nyo ba? Hunter, Dito no? sa Manila, yung video okay, kanto-kanto. Pag may kapitbahay kang Bisaya, di mawawala yung kwando-kwando. Tell me when will you be mine? Ang ingay pa, kaaga-aga. Walang habas magkuratsa. Kapag may sapi na ng alak, sakop na buong kalsada. Las laban niya, sabi ni John Leo. Huh? Ban yun? Klaro naman. Naniniwala ka sa tao na yan? Tignan mo nga yung mata niyan. Klaro ba yan? Siya yung Jonas na Cebuano. Kitang-kita daw panalo ay may problema yon sa vision. Kaya paano naging klaro kung tingin niya split decision? Split decision, paano naging klaro? Naging defender siya sa iyo. Yung vision ko ay pang Avengers, kaya endgame mo na to. Sabi niya sa interview, tuloy Yung Vision niya ay pang Avengers, kaya endgame niya na to. Yun, si Vision. Kaya yun. Engagement din yan. Naknabuta, engagement! 8K followers. Yung views mo nga, di pa umabot sa 4-5.
Tangina engagement ang puta, tapos yung fanbase kasya sa Joyride. Sa mga MC na, content creator, nakikifit in, hinayupak. Easy money na yung gimmick, ayaw na magtinda ng prutas. Mula tinalo niya si Cripply, nagbago na yung halimuyak. Engagement na yung nasa isip kasi committed na yung utak. Engagement kasi committed. Diba? Yung engagement as committed, kumbaga sa relasyon siguro yung gusto niya sabihin. Nasa isip kasi committed na yung utak. Tangina para lang sa engagement niya kay Meta, pati yung hate tatanggapin. Imbis ikay magpagaling sa battle rap, iba yung Meta, dapat married to the game. Kaya dapat kang mag-disappear at tanggalan na ng karir. Naghahabol pa ng engagement, di naman magkakaring. Kasi sobrang wak ka pa mag-spit kapag umanggulo batibot. Yung round 2 nga nito kay Crip sa PM3 na lang umikot. Yung inasal ay only rice. Yung ginawa mo only lines. Ganun umanggulo tong bitch. Nakakaumay na mag-spit. Porkit sinalang niya ay barbecue, dun na siya nag-stick. Kapag umanggel, mahaba setup, naging manok niyo to, Diyos ko. Mahusay daw namang bara, hindi nagbubuhos to. Janitor ka dun, di ba? Janitor galing yung tao yun. Mga tao parang yun, yung mga solid, mga loyal fans na alam din talaga yung mga nangyari. Kasi yun, mga laban na nabanggit na. Kumbaga familiar pa rin sila. Yun, solid. Janitor ka dun, di ba? Janitor ka dun, di ba? Request ko din, ulitin ko. Ngayon yung banyo naman dito, ang bababo. Hindi ko gagayahin yung eskema niya ni Gago. Yung inasal mo ay pangkanto. Bakit ako makikiihaw? May pride ako kahit papano. Sa ginawa niyong kontrobersya, narinig ko tinig ng madla. Dahilan upang durugin ka at ako'y lubusang maghanda. Kaya di ka na magkakampyon kahit solidin yung katha. Dahil nabulabog mo si Kratos nang hindi sinasadya. Tangina, wala nang partida to legit. Di na si M-Set yung ka-rival. At magcha-champion na ako, Rick. Magre-rebat na ako sa finals. Hindi lang basta tinake down si Urbano na rest in peace. Binadibag ko sa same bout dahil sa dami niyong nag-please. Ready na ako sa next round. Di ka na mag-e-exist. Kung nasa Visayas yung best crowd, nasa Luzon ang best MCs. Sick daw tong kalaban ko at may sinumpa daw na prutas. Pero pag silip kalaban mo, may muta ka, tang ina mo, wag mong tatanggalin ha. Ina mo, wag mo pupunasan. Pag silip kalaban mo, mahahanapan ka ng muta, tang ina mo. Yeah. Round 3 ni Lipram. Para sa akin yun yung best round niya sa laban na to. Kumbaga mas sunod-sunod yung effective na linyang binitawan niya. Yun, yung sa dami ng jokes. Kumbaga kahit repetitive yung angle tungkol dun sa accent, pero nalaro niya pa rin na parang bago. Tapos yun, doon naman sa angulo niya sa PM3 na linya ni Ban, na isang angle lang yung ginamit. Kumbaga pasok pa rin doon sa linya na unang binitawan ni Ban na pag magaling ka sumilip, madami kang makikita kahit sa isang butas lang. Ayos din yun. Kaya ang galing kasi nung mga parang nasimulan ko siyang ma-appreciate nung laban talaga ni Cripply at saka ni Ban. Yung linya na kung paano sila parang nagkatugma na parang binasa nila yung isa't isang linya bago sila magsulat. Ganun. Kasi yun nga, dun sa gubat, di ba, sa hotel. Siyempre, magkakasama kami nila Cripply, tapos si Cripply pa yung sumundo sa akin sa airport nang naiwanan ako ng aeroplano. So, bago yung mismong laban nila ni Ban, narinig ko na yung mga lahat ng linya ni Cripply, all 3 rounds na narinig ko na. Kaya yung kung paano nangyari yung sa
gumawa si Van nung doon sa makina ng chainsaw, tapos tang ina pag binanat ni Cripply yung pinadala ng baras, ako si Batas pinadala ng baras. Ang lupit nun kasi mumukhang rebuttal talaga na magtutugma sila, kaya sobrang appreciate ko na parang iisa lang yung nabasa nila sa isa't isa, kaya ang lupit nun. Tapos ganun din dito, parang nabasa din ni Van yung sasabihin ni Lepram, tapos nabasa din ni Lepram yung sasabihin ni Van. Kaya ang lupit. Tapos pero yung round 3 ni Lepram, yun yung pinamalakas na round niya sa laban na to para sa akin. Yun nga, dahil sunod-sunod, tsaka mas magaganda yung mga sinabi niya. Yun, kaya painggan natin yung round 3 naman ni Van. Ang lapit. Tsaka yung binago niya yung enter niya para sa muta. Ang ina. Meron daw siyang pride kahit papano. Bisaya. Pride. Tol, yung fried. Fried F. Yun, pride mo. May fried ako kahit paano. Paano? Pag bumili ako ng french fries, mahal, price. Ganun. Tanga ka pala eh. Tangina. Tanginang rebat yan. First time mo ginawa yun, ha? Round 3 game. Binigay na daw yung kampyonato kay M-Zite. Kasi hati sila sa premyo. Abayhin nyo. Kasi mahusay. At ang galing niya mag-imbento. Ipagpalagay na lang nating totoo yun. Pero hindi. Malabo maging tunay. Paano kami maniniwala sa'yo? Bay, sali ka ng sali sa buhay. Tangina, 4 na beses na sumali, tapos pagdating ng final, si pamimigay lang. Galing ng pagsilip eh. Huwag ka nga magde-deny dyan. Porket natalo ka, binigay na. Putang ina, kadiri yan. Putang ina, kadiri yan. Imbes umamin siya, natalo siya, siya pa ay nanlilin lang. Hindi mo siya binigyan ng parangal, huwag ka masyadong feeling dyan, ang tanging nabigay mo kay M-Zite ay malaking kahihiyan. Kasi isipin nyo, nag-champion si M-Zite dahil binigay lang. Ang lala at ang grabe, pre. Isa ka talaga sa mga dahilan kung ba't nababash siya dati. Gusto niya makalaban sa final, si Katana. Tangina naman ang tikas. Para pag natalo siya, binigay niya lang parehas taga Las Piñas. Galing, ito galing. magkakampiyon, hala. Iba't sa Bilib na bilib ako sa mga ganong hindi siya lyrical, hindi siya technical. Kumbaga, dun lang sa pagbibigay lang ng punto, mapapa, oo nga, no, yun yung mga tangina. Oo nga, no, paano kung ganun nga talaga? Ang lupit, nalulupitan ako sa mga hindi ka pa nga natatalo, gago, nagrarason ka na. Binigay ang puta. Bigyan kita dyan eh. Sapagkat may napuna, mapagpanggap kang tao ka, ikay palpak at gago pa. Pagkaibigan, give and take. Pero sa klap ng kaso niya, nagrarason na binigay pag di tanggap na talo siya. Yung mga pagpapanggap mo, matagal ko nang nahuli. Mapang-asar ka na iyakin kapag ikaw na nabubuli. Kapag ikaw na nabubuli. At kung matalo man ako, tandaan mo sana ng mabuti. Binigay ko lang to sa'yo kasi parehas tayong ayaw ni Looney. Hindi mo mahulaan yung mga bara ko. At ang angkin ko na hiwaga, parang video reaction ni Batas tapos ang yes niya si Diwata. Halimbawa, may idol ako, nakakilala mo. Pero ngayon, deads, wala na siya. Balik tanaw, siya'y nakilala. Dahil sa lupet ng bara niya. Hindi katulad mong puro line, Mac, malupet siya talaga. Sana ikaw na lang namatay, hindi si Uchiha Madara. Oo, mas maayos pang mamatay ka gago tapos ang desisyon ng pamilya mo ipa-cremate ka tapos half-cook lang. Kung ihalin tulad ko sa pangyayari,
delikadong taong yan. Parang nanalo ng raffle ng bagong sapatos si Idol Righteous One. Walang kwenta. Walang silbi. Ewan ko saan ka nakahanay. Tropa niya daw si Young One, pero putang ina, yung patay na anak dinamay. Inggit sa tropa, inggit sa kagrupo. Puta, dyan ka na nasanay. Ang pangit mo kaibigan, mas maayos ka kaaway. Yung kaibigan niya, 3 beses nag-champion, may-ari ng Motus, pero si Gago, Dehens proud. Kinaiinggitan kanyang bestie, wow, pinanindigan yung pagiging clown. Yung kaaway niya, goat na karamihan. Kahit tanungin pa mga MC crowd at di ko na kailangan pangalanan, there's only one name to break it down. At di ba iwalay na kayo ng asawa mo? Pero di ko siya ginago. Kahit pwede ko siyang idamay, pag ganito na yung tablado. Ngayong saksi yung mga tao na yung lip na preparado ay tinalo lang ng dayong digaanong desperado. Wala akong plano magkampiyon, but always ready bumangga. Kaya X ka sa semis, kasi Dehens kabanta. Sa unang beses kong pagsalang, hindi to EJ na ata. Na yun ha, Eagle. Panoorin nyo kung magkampiyon ng... Yeah, tangina, round 3. Para sa akin naman, yun yung pinaka mahinang round ni Van. Although, natrepan ko yung kung paano niya nilalatag yung mga punto na dun sa angulo niya na binigay ni Lipram yung laban kay MZite dun sa finals nila. Tapos paano kung sila naman ni Katano yung maglaban, sasabihin niya na nagpatalo kasi parehas kami taga Las Piñas. Ang ganda nun. Pero kasi kung ikukumpara mo siya dun sa round 3 ni Lipram na mas madaming suntok, mas madali siyang matabunan eh. Yun, maganda din yung, tas yun, parang balik na naman dun sa parang sinasalamin nila pareho yung sulat nila kasi nabanggit din ni Van na pareho silang ayaw ni Looney, tas nabanggit din yun ni Lipram dun sa round 1 niya ata. Kaya yun, ang ganda na naman na pagkakatugma nun. Yun, sobrang solid na laban. Alam ko si Lipram nanalo dito. Kayo, anong opinion nyo? Anong masasabi nyo sa laban? Sa tingin nyo, sinong panalo? Sinong dapat mag-advance sa finals? Okay ba yung resulta? Kayo, kasi para sa akin, maganda siyang laban. Dikit. Pare sila may mga moments na magaganda. At yun, nakatulong pa nga na parang mini-mirror na naman nung isa't isa yung mga sulat nila. Kaya ang ganda. Solid sila parehas maghanap ng angulo tsaka humanap ng butas at maglatag ng mga punto. Kaya yun, sobrang gandang laban. Comment nyo kung ano pa yung laban na gusto nyo panoorin natin at gawa natin ng mga reaction video. Maraming salamat sa panonood at sa pag-check na itong video na to. Suportahan nyo yung flip top, panoorin nyo sa flip top yung mga laban at suportahan nyo din yung hustle ng mga iba't ibang MCs. Maraming salamat. Ako nga pala si Rafian at ito ang Rafsid.